Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating araling ngayong umaga ay kahapon, ngayon, bukas. Kahapon, ngayon, bukas. Mahalaga pong tanga natin ay wastong kalooban at pag-iisip ukol sa panahon. Partikular po ukol sa ating nakaraan, ating hinaharap, at ating kasalukuyan. Ating kahapon, ating bukas, at ang ating ngayon. Bukod po sa ating kahapon na nakaraan, dapat nating purihin at pasalamatan ng Diyos sa kanyang naging pagkilos sa ating buhay at sa kanyang mga pagpapala sa atin. Ay nga po sa unang Kroniko 16:12, alahanin natin ang mga kamahamanghang gawa ng Diyos, matuwid na hatol, at gawang kahanga. Dapat natin pong matutunan. Dapat tayong matuto mula sa ating mga nagawang pagkakamali kahapon upang huwag nating ulitin. Kung naman po sa ating bukas o inaharap, huwag tayong mabalisa. Ay sa Matthew 6:34, ukol sa bukas. Dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang ating mga suliranin sa bawat araw. Ngunit, adipantularan din ang mga langgam na sa Kawikaan 30:25 ay nag-iipon ng pagkain. Kung tag-araw, para sa hinaharap. O tayo matuto yung mga minamahal na magplano at mag-impok para sa ating kinabukasan. O naman po sa ngayon o kasalukuyan, mamuhay tayo na parang araw na ito. At ang bawat araw na darating ay ang huling araw na ng ating buhay. Ugnay po rito ang malaking pagkakamali at trahedya sa Luke chapter 12 o sa isang mayamang nag-akalang may maraming taon at mahabang panahon pa ang kanyang buhay. Di niya alam na ayon sa verse 21, sa gabi ring iyon, siya ay babawian na pala ng buhay ng ating Diyos. Kaya mayroon natin pong pahalagahan. Pahalagan natin ating kahapon at ating bukas. Ngunit po ating pagtuunan, higit-higit, ay ating ngayon at kasalukuyan. O maminamahal, tapos na ang kahapon. Wala pa ang bukas. Kung tuusin po, ang tanging meron tayo ay ang ating ngayon. Maraming salamat.